Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, ang Anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea sa isang dalaga, ang pangalay Maria. Si dakdakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa kanyang pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinululugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak na isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyong Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumugot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Titingnan ko nga, susubukin ko kayo kung talagang kayo ay deboto ng mahal na Birhen, no? Kapag nabanggit ang taong 1858, ano pumapasok sa inyong isip? 1858. Aparisyon ng Birhen sa Lourdes, sa Lourdes, France. 1917. Aparisyon ng Birhen sa Fatima, Portugal. Ito ang dalawang aparisyon na pinakasikat, pinaka-well-known, no? Subalit, kung babalik pa tayo, balikan natin ang mga panahong 1469. Anong pumapasok sa inyong isip? Ang aparisyon ng Birhen sa Aranzazu, no? Sa Oñate, Espanya. So yun ngayon ang ating pagninilayan. Ano? So what am I trying to tell you? Sa totoo lamang, maraming mga patotoo at karanasan na ang Birheng Maria ay nagpapakita, nagpaparamdam, no? Sa mga panahon na may matinding pangangailangan. Gaya nung, balikan natin ang 1469. Sa Espanya ay nakaranas ng tagtuyot, hindi umuulan, no? So alam naman natin na naging epekto ng drought, no, ng tagtuyot. Siyempre namamatay ang mga pananim. Anong bunga? Magkakaroon ng taggutom. At ito talaga yung panahong nagsusumamo ang bayan ng Espanya na paulanin. Okay? At nung panahong yun, doon nangyari ang aparisyon ng Birhen sa isang kabundukan, no, sa Alonia, sa Oñate, Espanya. Taong 1469, may isang pastol na lalaki, nagkataong kapangalan ko, Rodrigo Balsategui, no? Ang nagpapastol isang araw at
meron siyang narinig na kuliling, kuliling, kuliling. Nagtataka siya, saan galing yung tunog ng kuliling? Wala namang kuliling sa kanyang paligid. At yun ang nagdala sa kanya para hanapin saan galing yung tunog na iyon. At doon niya nakita ang aparisyon ng Birhen ng Aranzazu na nasa ibabaw na isang puno ng katinikan. No? Yun daw ibig sabihin ng salitang Aranzazu. Ang Birhen sa ibabaw ng thorn tree o thorn bush. No? So, yun. Kaya at least maintindihan natin yung image. No? At isa sa uniqueness ng Birhen ng Aranzazu ay ang mansanas. Ang mansanas sa kanyang kamay. This is the uniqueness of the image. At sino man yung nag-isip nito it was a very brilliant idea of telling the role of Mary in the salvation history. Si Maria bilang bagong Eva. Ha? Kung babalikan natin ang unang Eva, ang ating unang nanay, ay siya'y inalok, tinukso, inalok ni Satanas, ng apple. No? Bagamat di na ba magit sa Biblia ang apple, sabihin na nating apple. At siya'y inalok upang wag sumunod sa kalooban ng Diyos. No? She was tempted to disobey God. No? The temptation was to disobey. To disobey. No? Kaya ang alok na Satanas na apple kay Eva ay ang tuksong sumalungat sa kalooban ng Diyos. Ang wag sumunod sa kalooban ng Diyos. At yun ang unang kasalanan. The pride of Eve. At anong naging bunga ng pagsuway na ito? Anong naging bunga ng kasalanang ito? Kamatayan. Pumasok ang kamatayan sa kalikasan ng tao na dati ay nakikisalo sa walang hanggang buhay ng Diyos. Alam ba niyo, sa simula, nilikha ng Diyos ang tao na walang kamatayan. No? Imagine kung di nawala yun, wala tayong kamatayang lahat. Subalit dahil sa kasalanan, naging bayaran ng kasalanan ay kamatayan. At yun ang minana nating kalikasan, isang kalikasang sugatan, isang kalikasang nakakasakit, isang kalikasang namamatay. Subalit yun, fast forward, kumilos ang Diyos, no? At yun nga yung babalikan natin kung bakit tinawag ni Jesus ang kanyang ina in 2 occasions. Kasalan sa Kana at Mary at the foot of the cross. No? Twice tinawag ni Jesus ang kanyang nanay, babae. Babae, wag mo akong pangunahan sa paanan ng krus. Babae, narito ang iyong anak. At kay Juan, narito ang iyong ina. 2 occasions, tinawag ni Jesus ang kanyang nanay bilang babae. At kung di natin ito naintindihan, maaring sabihin natin, napakalapastangan naman itong si Jesus. Tawagin ba naman niya yung nanay niya na babae? Subalit ang totoo, may tinutukoy ang Panginoon, bakit niya tinawag na babae ang kanyang ina. Hindi ito paglapastangan. Ito ay bilang pagtukoy kay Maria, bilang ang babaeng tinutukoy, balikan natin ang Genesis 3:15. Pag-uwi niyo, basahin niyo yan. Genesis 3:15. Yun yung matapos na tuksohin ni Satanas si Adan at si Eva, ay kinukumpronta ng Diyos ang ahas. Ang sabi ng Diyos sa ahas, ikaw at ang babae ay laging mag-aaway, binhi niya ay laging maglalaban. So sino tong babaeng ito? Nung mga panahon yun, isa lang naman ang babae, si Eva. Hindi naman pwedeng si Eva, dahil si Eva nga ang nagkasala. Si Eva nga ang naging dahilan kung bakit pumasok ang kamatayan sa kalikasan ng tao.
sino itong babaeng ito? Ayon sa mga propeta, pagdating ng panahon, isang dalaga ang magsisilang ng isang lalaki at ito'y papangalan ng Emmanuel. Ang Diyos ay nasa ating piling. Kaya pag ito'y babalikan na natin, walang ibang tinutukoy na babae sa Genesis 3:15 at ayon na rin kay Jesus na tawagin niya ang kanyang ina bilang babae. So makikita natin ang koneksyon. Si Maria ang tinutukoy ng Diyos, ang babae. No? Ang babae na sa pamamagitan niya ay dudurugin ang ulo ng ahas. So makikita natin ang kahalagahan ng role ng Birheng si Maria. No? Kaya nga, si Maria ang tinutukoy na ang bagong Eva. Kumbaga sa apple, simbolismo ng apple, this time, ang nag-aalok ng apple kay Maria ay si Anghel Gabriel. Inalok siya. No? Inalok siya. Ano yung inalok? Ano yung offer ni Angel Gabriel kay Mary? No? Magalak ka o matuwa ka. No? Sapagkat ikaw ang napiling maging ina ng anak ng Diyos na magkakatawang tao. So yun yung alok. Ano kaya kung sinabi ni Mary na, ay hindi pwede, nakatakda na akong ikasal. Pero hindi ganon. Si Maria, mulat sa Paul, lumaki, nabukas ang isip at puso sa kalooban ng Diyos. Kaya nang malaman ni Maria kay Anghel Gabriel na ito ay kalooban ng Diyos, hindi man niya naunawaan kung ano itong sinasabi ng anghel, naging madali para kay Maria ang ibigay at ang isuko ang kanyang sarili. Ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sakin ang iyong sinabi. Kaya nga, nabaligtad. Balikan natin yung unang Eva, ang mansanas ng pagsuway. No? The temptation to disobey na naging bungay kasalanan at kamatayan. Samantalang kay Maria, no, the offer to obey. At ang naging bunga ay ang ibalik ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng sanggol na isisilang ni Maria. Kaya nga, kapag nakikita natin yung mansanas na hawak ng Birhen ng Aranzazu, at least, alam na ninyo, anong kahulugan ng mansanas na yon, no? Mansanas ng pagsunod, pagiging masunurin. Yun ang pagpapahayag ng tunay na pananampalataya. Ano nga ba ang pananampalataya? To believe is to obey. Sabihin nyo nga, to believe is to obey. Di ko marinig. Malakas. Mas malakas pa. O tandaan niyo yan, ha? Yan ang tunay na panukatan na buhay ang pananampalataya mo. To believe is to obey. Ang ating pananampalataya dapat ay magdadala sa atin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung hindi ito magdadala sa atin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, our faith is useless. Our faith is dead. That faith cannot save you. Alam niyo, natutuwa ako sa parokang ito, no? Kasi first time kong ma-assign sa isang parokya na ganito karubdob ang debosyon sa Mahal na Birhen, and that's very good. That is so inspiring. Pero let me tell you, devotion, unless it will bring you to obey the will of God, your devotion cannot save you. Your devotion cannot bring you to heaven. Only obedience in the will of God will bring you to the gate of heaven. Kaya nga mga kapatid, dapat lamang na pinag-aaralan natin ang turo ng ating pananampalataya. Sapagkat, what will you obey? How will you obey? If you do not know the will of God. Kaya mahalaga sa atin pag-aralan, alamin
Meron ba sa inyong pinanganak na dito na alam na ang kalooban ng Diyos? Walang hangal na magsasabing, ako, alam ko na lahat. Walang ganun. Kailangan nating alamin, tuklasin, pag-aralan ang kalooban ng Diyos upang ito'y ating maisabuhay. Kasi ano isasabuhay mo kung di mo alam? And nobody that does not come like bread falling from heaven. Kailangan mag-i-invest ka ng time, pag-aralan. At dito lamang lalalim ang ating pananampalataya. Ang paglalim ng pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng iyong debosyon, sa intensity ng iyong debosyon. No! Ang paglalim ng pananampalataya ay masusukat kung paano natin handang tikisin ang ating sarili, ang ating mga sariling kagustuhan para lamang masunod ang kalooban ng Diyos. Yung bang gaya ni Maria na bagamat may masarili ka ng plano, kaya mong is-set aside at sabihin, ako'y alipin ng Panginoon. Maganap tawa sa akin ang iyong sinabi. Tumayo tayo.